Tinapat na po kami ng doktor, sir, na wala na daw pong lunas ang karamdaman ng aking ina po. Masakit po sa akin, sir, na bilang anak po, kahit po mahirap po kami na magawan po ng paraan po na gumaling pa po yung mama ko. Pero po, tinapat na po kami ng doktor na wala na daw pong lunas yung sakit ng mama ko. Pauwi na kayo ng Puerto at kailangan nyo po pamasahe. Opo. Walang problema, ma'am. Magagawa po namin, magdasal pa rin po, and then yung pong pamasahe nyo pauwi, lahat po kayong apat pa, sasamahan po namin kayo pauwi. Salamat po, Senator. Ma, pangarap mo, di ba, makasama yung mga kapatid ko? Ito na po. Kailangan mo pong maging malakas, ma. Kahit na months na lang po yung pagsasama natin, ma. Nilalaban ko po, ma, na makasama ka. Alam ko po, marami po akong pagkukulang, ma. Pero alam mo po kung gaano kita kamahal, ma. Meron pong nag-donate ng $200. Si Ma'am Sophie Hatakinaka. Hindi pa po kasama dyan yung pamasahe, tapos yung reimbursement yung pagpunta nyo rito, at meron pa akong bibigay ng mga allowance. Tuloy po natin pagdasal, come what may, kailangan pa natin Panginoon Sir, sa lahat-lahat. maraming salamat po. Sige, walang anuman po. Kabutihan niyo po. Walang anuman po, ma'am. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Kamusta po kayo after po ninyong ma-air sa aming programa nung nakaraan? Ayun po, nagpapasalamat po ako unang-una po kay Senator Rapi Tolpo sa kanyang mabuting puso po na tulungan ng aking ina po na may sakit, na kami po ay makauwi ng Palawan, ang aking ina po ay masaya po na naibigay niyo po ang tulong po na para po ay kami ay makauwi po ng Palawan po. Kamusta po kayo, nanay? Ito, masayang masaya. Dahil makakauwi na ng Palawan, awa ng Diyos. Nanay, nabanggit po ng inyong anak na kayo nga po ay may stage 3 ovarian cancer. Opo. So, gaano na po ba katagal ito? Ang akala ko, biglaan lang po. Bali, February 5 na pansin ko po malaki na yung tiyan ko. Kaya nagpunta kami sa bayan sa Puerto Princesa na magpa-check up para malaman kung ano na nga yung sitwasyon ko. Ang sabi ng doktor, may tubig daw yung ano ko tiyan at saka parang may bukol. Kaya agad-agad pumunta kami sa mga obigayni. Ngayon, sabi ng magpunta raw kami sa Maynila kasi may magagaling na mga doktor. Ang akala ko, mabigyan ako ng lunas, yun pala mas lalong naglala. Ngayon po ay hindi na rin po kayo nakakalakad, nay. Hindi po. Bali 6 months na po kayong Opo. paralisado. Opo. Ma'am, anong una yung nag-reaction nung nalaman nyo na wala na raw po kayong pag-asa Masakit. pa na Masakit gumaling? po. Malungkot po. Napakalungkot sa buong buhay ko. Parang wala na pa. Mahirap. Kayo naman po bilang anak, ano po yung tumakbo sa isip nyo nung nalaman nyo na ganito yung sitwasyon ni nanay? Siyempre po, masakit po bilang anak na ganun po. Pero po, hindi po kami nawawala ng pananalig sa Panginoon kasi ang buhay po natin ay hiram po natin sa Diyos. Ngayon po na ganito yung naging kondisyon ni Nanay Marisa, gaano po kayo naapektuhan? Ay, malaki po. Sa akin po, as estudyante po, sinacrifice ko po yung pag-aaral ko lang para po masamahan ko yung mama ko dito po sa Maynila. Kasi po, naniniwala po talaga ako na gagaling pa po ang mama ko. Ikaw naman, ma'am, gaano ka naapektuhan itong nangyayari Ay, malaki sa inyo? po. Malaki. Hindi na ako makatulog. Iniisip ko na, bakit ako pa? Sa dami-daming tao, kung bakit ako pa. Nawala rin akong ginawang masama. Mabait ako sa kapwa ko. Wala akong ginawang kagaya ng iba na mamatay ng tao. Kung anong mga hindi magandang ginagawa. Sa akin wala. Wala akong kaganon-ganon. Super bait ako. Napakabait yung magulang. Halos po yung isusubo niya na lang na pagkain, ibibigay niya po sa aming mga anak niya po. Ganun po siya kabait sa amin. Tapos sa ibang tao po, mapagbigay po yan. Kahit minsan wala na po kami, minsan ibibigay niya pa po sa kapitbahay namin. Ma'am, paano niyo po inaalagaan itong inyong nanay ngayong may sakit siya? Pag gising po sa umaga, yan po, inawakan po, pinagdarasal po namin siya. Tapos po, kung ano po yung request niya po sa amin, halimbawa po pagkain, gusto niya ng pagkain, ibibigay po namin sa kanya agad-agad po kasi
sensitive po. Tapos pinupunasan po namin yung ano niya po ng mga wipes. Tapos sinasabon-sabunan po namin yung katawan niya. Tapos inanuhan po namin ng tubig, parang ganyan po, para yung dryness po ng skin niya po maging ano po. Si Sir Rafi po ay handa pong tumulong para po mapauwi po itong inyong mama at kayo din po ay sasabay na rin. Po. At bukod po doon ay nagbigay na rin po yung isa po nating donor from Wanted sa Radyo ng $200 po para po meron kayong pandagdag gastos kay Nanay Marisa. Thank you po. Maraming salamat po kay Senator Rapi Tulfo. Salamat po, Idol, sa pagtulong po sa aking ina at sa amin din po. Salamat po talaga. Ay, maraming salamat, sir. Ako, Senator. Maraming salamat sa tulong na ginawa mo sa amin. And dito naman po sa inyong anak, anong gusto niyo sabihin sa mga kapamilya niyo? Ang masasabi ko lang sa kanila, salamat sa lahat na kanilang binigay na tulong. Salamat sa pag-alaga mo sa akin. Marami pong salamat. Ma, mahal na mahal kita, ma. Kulang pa po yung mga sacrifice ko dahil ikaw po ang nagsilang po sa akin. Sacrifice niyo po simula nung bata pa po ako. Mahal na mahal kita, ma. Hindi sapat ang salitang mahal na mahal kita, ma. Kasi sobrang bait niyo po talaga sa aming magkakapatid, ma. Binigay niyo lahat para lang maka-aral kami sa kabila ng kahirapan, ma, na pinagdaraanan natin, sa lahat ng mga saya at mga moment, ma, na binibigay mo sa amin. Salamat, ma, sa buhay mo. Mahal na mahal ka namin, ma. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Riza. So ngayon po ay nandito na po tayo sa airport para po maihatid na po natin yung inyong nanay po sa Palawan. Kasama rin po kami, i-assist po namin kayo all throughout the travel. And nanay, kamusta po kayo ngayon? Masaya po. Masaya po, ma'am. Makakauwi ka na ng Palawan, nanay, at makikita mo na po yung mga kapatid mo at saka iba nyo na. Opo. Maraming salamat, Senador Rapi Tulfo. Ako rin po, blessed po ako at masaya po ako dahil po isa po kami sa mga natulungan at makakauwi na po kami ng Palawan. Okay po. So papasok na po tayo sa loob para po ma-process na po yung inyong mga papeles at para maging safe din si nanay sa biyahe. Salamat po. Welcome to Puerto Princesa. Ma'am Riza and Nanay Marisa, ngayon po ay nakauwi na po kayo ng Palawan at nakapili nyo na po yung iba nyo pa pong mga kaanak. Ano pong masasabi nyo? Ang masasabi ko po, ma'am, marami pong salamat kay Senador Rapi Tulfo sa tulong niyang binigay sa akin.
Maraming pong salamat sa inyo. Salamat talaga po na nakauwi na po ako dito sa Palawan. Talagang happy ako dahil akala ko hindi na ako makauwi sa Palawan. Ang akala ko doon na lang ako mamamatay. Maraming salamat po. Sa mga ibang anak naman po niya, ano po yung inyong unang naging reaksyon nung nakita niyo si Mami? Ako po unang-una po, malungkot po kasi po si Mama po. Umalis po dito siya ng malakas, tapos uwi po siya ng mahina. Nakakalungkot po. And po, maraming salamat kay Senador Tolpo po. Nakauwi ng ligtas si Mama dito sa bahay namin. Thank you, salamat. And syempre po, kayo tatay bilang haligi po ng tahanan at syempre yung asawa po ni Nanay Marisa, ano po yung nararamdaman nyo ngayon tayo? Sa akin po maituwang-tuwa ako dahil nakauwi ang asawa ko din ng ligtas at saka tuwang-tuwa din ako na tinulungan kami ni Senador Lapid po sa nakauwi dito kami sa Palawan dahil hindi si Senador Lapid po pwede pinakauwi ng Palawan dahil pinanggihan kami ng barko at saka aeroplano kundi kay Senador hindi kami nakauwi. Maraming salamat po kay Senador Lapid po. So ano po ba yung balak po ng family nyo ngayon para po dito kay Nanay Marisa? Ang gusto po namin, dahil po ganyan po ng sitwasyon ni Mama, masakit man po isipin pero kailangan po namin maging ready po sa mangyayari po. Ang gusto na lang po namin ay mapasaya po ang aming ina habang siya po ay malakas pa po. Gusto po namin ibigay kung ano po yung bagay na magpapasaya po sa kanya kasi po bilang anak po masakit po na hindi po namin alam kung anong mararamdaman po namin every time po na nagrereklamo po kung anong nararamdaman niya po. Ang gusto lang po namin na maging masaya siya at pinagdarasal po namin na bigyan pa po siya ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay po at makasama pa po namin. Dahil kami po ay nag-aaral pa po, hindi pa po kami nakapagtapos po ng aming pag-aaral dahil ako po bilang estudyante po, sinakrifice ko po yung pag-aaral ko para masamahan ko ang ina ko sa pagpapagamot sa Manila. Umaasa po ako na sa aking pananalig po ay magkaroon ng milagro po na gagaling pa po at makakasama po namin ang mama namin na nagbibigay po ng saya sa amin. Siya po ang nagbigay ng buhay sa amin. Siya po ang talagang nagsakripisyo po para talagang magkaroon po kami ng lakas po. Magbigay po sa amin yung mga pangangailangan po namin araw-araw po. Ako po, ang wish ko lang po kay Mama na magpalakas po siya. Wala naman po imposible kay God. Darating din po ang araw na walalampasan po namin itong lahat ng pagsubok sa buhay po namin. Ang mahalaga po dito na iuwi po natin ng safe si Mother and kami rin po we will pray for the recovery ni Nanay para po mas matagal niyo pa po siyang makasama at mas maging maayos po yung welfare po ng mga anak nyo, Nanay. So, sa ngayon po, pahinga muna po si Nanay dahil mahaba-haba rin yung ating naging biyahe kanina. At babalik na lang po kami tomorrow para po sa karagdagang tulong po ni Idol Rafi dahil nabanggit po ninyo na meron din siya mga pangangailangan gaya ng mga diapers, gatas po. Ipoprovide na po namin yun. So, ayos po ba yun, ma'am? Babalik na lang kami tomorrow. Maraming salamat po sa tulong niyo po, guys. Senator Rapi Tolpo, maraming salamat po. Napakabuti po ng puso niyo po dahil isa po kami sa inyong natulungan. Maraming salamat po ulit. Yun nga, gusto ko sanang makatapos pa rin kayo bago ako mawala dito sa mundo. Hindi mo magsalita ng ganyan, Ma. Magagaling ka pa. Kami mawawala ng pag-asa, malalaban kami. Magpipray kami palagi.
Magandang araw po sa inyo, Nanay Mariza, at sa iba po ninyong mga anak, at syempre kay tatay. So ngayon po, nandito po kaming ulit, nagbabalik po dahil dala na po namin at napamili na po namin yung karagdagang tulong po ni Idol Rafi ng mga pangangailangan ni nanay. So kumpleto na po ito, meron na pong gatas, wet wipes, diapers, and yung filtered water po para po kay nanay. So ito po ay para sa kanya mga pang-araw-araw na gamitan. Marami pong salamat dahil sa lubos po kami nagpapasalamat dahil natupad po ang mga hiling ng aking asawa na makauwi, naligtas po dito sa Palawan. So nanay, sa part po namin ng Rafi Tulfo in Action, kumbaga magpe-pray po kami para po sa inyong recovery at para humaba na rin po yung inyong panahon na makasama po yung family nyo. Kami po, Senador, lubos na nagpapasalamat sa aming lahat po kami ng pamilya dahil sa pagtulong po sa amin na nakauwi po dito sa Palawan na ligtas po. Maraming pong salamat, Idol. Ako po ay lubos na nagpapasalamat po sa kabutihan po nyo, Sir Rapi Tulfo. Natupad po yung pangarap ng aking ina na makauwi po siya at makita po yung aming kaanak at yung mga kapatid ko po. Maraming salamat po sa pagbigay ng mga needs ng mama ko po. At masaya po siya sa pagbibigay niyo po ng tulong sa kanya. Kami po ay lubos po na nagpapasalamat po, Senator Rapi Tulfo po sa inyong mabuting puso po sa pagtulong sa amin, mahihirap. Kami po ay taus-puso pong nagpapasalamat dahil natupad po ang pangarap ng aking ina po na kami ay makauwi at makita niya po ang ibang kaanak po at mga kapatid ko po. Salamat po. At sa mga needs po na provide niyo po ang mga pangangailangan ng aking ina, maraming salamat po. Senator Rapi Tulfo, salamat. Marami pong salamat. Ma'am Riza and tatay, unang-una po sa lahat, kami po ay nalulungkot dito po sa naging balita nyo sa amin at si Sir Rafi po ay nakikiramay sa pagkamatay po ni Nanay Mariza. So, kamusta po kayo ngayon, ma'am? Malungkot po at mahirap po tanggapin para sa amin, pero alam po namin na masaya na po si mama dahil wala na pong suffering or pain pa siyang mararamdaman po at masaya po siyang nakauwi po dito sa Palawan dahil po sa tulong niyo po. Ganun din po. Salamat po, Rapi Tulfo, dahil masakit man tanggapin, napapatay ng asawa ko po. Lubos ko nagpapasalamat dahil sa tulong nyo nakauwi kami ng Palawan. Ganun lang po. So ma'am, ano po ba yung nangyari nung time po na nawala na po si nanay? Nung umaga po, nagising po kami madaling araw. Magkaroon po siya ng lagnat, tapos po nahirapan na po siyang huminga. Tapos po yun, ginawan pa po ng paraan po para ma-revive po siya, pero sukong-suko na po yung katawan ni mama, hirap na po siya. Kaya po, hindi na po nakayanan, mga 8:40 AM po. Yun po, hindi niya na po, September po, hindi niya na po nakayanan po, nagbigay na po yung katawan niya. Hindi ko sana matanggap na mawalan ako ng asawa, ma'am, dahil napakabait yung klaseng asawa niya po, ma'am. Napakalaanin sa aming mga anak, lalo na sa akin. Po, sabi ko, lumaban ka hanggat kaya mo, ma'am. Dahil alang-alang sa ating mga anak, mga bola, yung isa maliliit pa. Lumaban ka, ma'am, walang magawa, ganun talaga. Ano po yung huling salita na narinig nyo kay nanay? Ma'am, Noy, yung mga anak natin, alagaan mo mga patapusin mo sila sa pag-aaral. Ganun lang po, ma'am. Sige po.
gagawin ko ang lahat tapos tapusin mo itong mga anak ko pag-aaral. Ano na lang yung mensahe nyo kay Nanay Marisa? Kasi panigurado nandito siya at nakikinig po. Dahil kung nasaan ka man ngayon, siguro matatanggap mo na wala ka ng sakit, wala naman ng damdaman. Sige dahil, diretso na lang sa buhay mo. Saan ka man, dahil ng Lord, sige tuloy na lang. Yung mga anak ko, yung mga anak natin, ako lang bahala dahil alagaan mo lang maganda. Mahirap tanggapin pero tinuro mo sa amin ako paano lumaban, paano maging matapang tinuro mo sa akin na kayanan lahat bilang ate. Tinuro mo sa akin paano ko mahalin yung mga kapatid ko, tinuro mo sa akin, tinani mo sa akin yung pagmamahal, respeto, pagtitiis. Tinuruan mo ko kung ano yung mabuti sa kapwa, pagre-respeto, tsaka pagmamahal sa mga kapatid ko. Hindi man ako matalino or gagawin ko lahat para matulungan ko yung mga kapatid ko, masuportahan ko po sila, mamahalin ko po sila tulad ng pagmamahal mo sa kanila, ma. Again, nakikiramay po kami, ma'am, if ever po na kailangan nyo pa ng tulong para ma-process po yung iba pang assistance sa LGU, kami na po ang bahala doon, ha? Tawagan mo lang ako, ma'am, okay? Again po, si Senator Raffy Tulfo po ay taus-pusong nakikiramay kay Nanay Marisa at we will pray po para po sa family nyo na gabayan po kayo. And ito po, bilang tulong po niyang abulay po, ito po yung 10,000 pesos po para po sa inyo nila, Ma'am Riza. Maraming salamat po, Senador, sa malaking tulong po sa financial at saka lalo sa staff. Maraming pong salamat sa tulong sa amin at sa mga. Maraming salamat po, Sir Raffy Tulfo po sa walang sawa pong pagtulong sa aming mga mahihirap. At maraming salamat po dahil sa inyo po nakauwi po ang mama ko, nakasama po yung mga kapatid po at mga anak. Doon pa lang po, nagpapasalamat po kami ng sobra po sa inyo at sa tulong nyo po financially po. Maraming salamat po talaga.